Pahina 121. Pinaikit ni Carlos Martin ang kanyang mga mata. No wonder. Kahit ang isang third-class na pamilya ay nangangahas na maging napakayabang. Mukhang sinusubukan ng pamilyang Jefferson mula sa Middleton na manligaw ng kamatayan. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang alisin ang Pinkerton underworld minsan at para sa lahat. Mariing sabi niya, Tiger, magpadala ng isa pang 30 Royal Guard dito. Oo, guru. Buong determinadong tumalikod si Tiger at umalis para mag-ayos. Nagsindi ng sigarilyo si Carlos, humitit, at bumaba. Gusto niyang makita kung sino ang hindi natatakot sa kamatayan at nang ahas na lumapit at maghanap ng problema para sa kanyang sarili. Walang tigil ang hiyawan mula sa pinto, at mahigit 100 mga security guard ang pinatumba ni Finn Jackson sa lupa, walang tigil na umiiyak. Tinapunan sila ni Finn ng masamang tingin at sinabing, "Dare to stand in my way, naghahanap kayo ng gulo." Pagkasabi nito ay papasok na sana siya kasama ang mga tauhan niya. Stop! Sino kayo? Naglakas loob kayong masira sa lugar namin sa sikat ng araw, hindi ba kayo matatakot na tumawag ako ng pulis? Maya-maya lang, lumabas si Esther Jefferson at biglang nagtanong. Tumingin si Finn kay Esther at malamig na nagtanong, "Sino ka?" Sabi ni Esther, "Ako ay mula sa pamilyang Jefferson at ako ang pinuno ng Pinkerton branch ng Chester Group." Sino ka? Kaya, isa ka sa mga Jefferson sa East Coast. Ngumisi si Finn. Listen, Mr. Will sent me. This time, we are kicking your family out of Pinkerton. Mr. Will. Kumunat ang noo ni Esther. Si Sam Jefferson, sa gilid, ay agad na nagpaliwanag na may gulat na ekspresyon, "President, Mr. Will is the overlord of the Pinkerton underworld. No one dares to mess with him in Pinkerton. Mukhang problemado tayo this time." Dahil sa sinabi ni Sam, nakaramdam ng pangamba si Esther. Tiyak na gagawin nila ang lahat para sa kanilang layunin. Ano ang dapat niyang gawin para harapin ang kanilang agresibong diskarte? Si Esther ay nagtatag lamang sa Pinkerton at talagang nag-aatubili na bumalik sa East Coast sa sandaling ito. Gusto mo makaalis tayo sa Pinkerton? I wonder kung may kakayahan ka. Sa sandaling iyon, bumuga ng usok si Carlos at dahan-daang lumabas. Tumingin siya kay Finn Jackson at walang pakialam na nagsalita. Nakahinga ng maluwag si Esther nang makitang lumabas si Carlos. Sa piling niya doon, naramdaman niyang ligtas siya. Sino ka? Pinaikit ni Finn ang kanyang mga mata, tinitigan si Carlos na parang ahas. Gayunpaman, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Carlos, at mahinang sinabi niya, "My name is Carlos Martin." Nang marinig ang pagpapakilala sa sarili ni Carlos, nagbago ng husto ang mukha ni Finn. Ikaw ang padyak na pinasok ng pamilya ng East Coast Jefferson. Tumawa si Carlos. Ha, kilala na ako ngayon. Sa isang iglap, ang mukha ni Finn ay naging malungkot, at siya ay nasa isang dilema. Mula sa mga pagsisiyasat ni Finn, ang pagkamatay ni Andrew Winston at ang pagbagsak ng mga Pinkerton Jefferson ay may kaugnayan kay Carlos. Kahit si Mr. Black ay nasugatan niya. Si Carlos Martin ay isang tunay na badass. Matapos mag-isip ng ilang sandali, malamig na sabi ni Finn. Carlos Martin, I am here in behalf of Mr. Will. Alam mo ba kung sino siya? I advise you to get out of Pinkerton yourself. Nakakatawa yan. Alam mo ba? Ayaw kong pinagbantaan. Dahil doon, sinuntok ni Carlos. Nagbago ang ekspresyon ni Finn. Hindi niya inaasahan na kikilos agad si Carlos. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Finn. Isang malamig na liwanag ang bumungad. Hinawakan niya sa kanyang kamay ang mahabang espada at nilaslas ito ng malakas. At hindi kayang maging pabaya ni Finn. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya pagkabaril niya. Bang! Bang! Nakatayo doon si Carlos, hindi nasaktan. Nahulog sa lupa ang espada sa kamay ni Finn. Kasabay nito ang paglipad ng kanyang buong katawan. Ikaw. Baka sa mukha ni Finn ang hindi makapaniwala. Bago pa man siya makatapos magsalita ay tumalsik siya ng dugo. Pahina 122. Sa isang suntok lamang, si Finn Jackson ay labis na nasugatan. Nangiinis si Carlos Martin. Mukhang hindi ka pa kaya, so how dare you come here to make fool of yourself? Bumalik ka at sabihin kay Mr. Will na dapat siyang lumapit at lumuhad sa harap ko sa loob ng 3 araw. Kung hindi, papatayin ko na lang siya. Biglang nagtinginan ang mga tao sa pinto dahil sa dismaya. Gusto ni Carlos na lumuhad si Mr. Will para sa kanya, pero deserve ba ito ni Carlos? Nagpumigla si Finn sa kanyang mga paa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin.
Let's prove that you deserve it, di ba? Guys, patayin mo siya. Sa isang utos, daan-daang mga subordinate ni Finn ang sumugod kay Carlos. Nakatayo doon si Carlos, hindi kumikibo. Bago dumating ang lahat ng mga taong ito, nagsindi siya ng sigarilyo at tumingin sa malayo. Sandaling natigilan ang mga tauhan ni Finn. Baliw ang lalaking ito. No one can be invincible. Guys, tara na. Sa sandaling ito, dumating ang boses ni Tiger. Pinapatay kita dahil sa kawalan mo ng respeto kay Master. Pagkatapos, isang anino ang bumaril pasulong. Sumugod si Tiger sa mga tauhan ni Finn na may malungkot na mukha. Sa isang iglap, daan-daan sa kanila ang nahulog sa lupa. What the? Nagulat si Finn. Sa kanyang pagtataka, hindi lang si Carlos ang makapangyarihan, kundi ang mga tao sa paligid niya. Ano man ang kanyang malubhang pinsala, kinuha ni Finn ang mahabang espada mula sa lupa at sumugod, handa na para sa kanyang kamatayan. Isang ilaw ang kumislap. Tiningnan ni Tiger ang lalaking nasa harapan niya nang may pag-aalipusta. Wala siyang sinabi kundi sinuntok lang si Finn. Lumipad muli si Finn Jackson pabalik. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Sa pagkakataong ito, lumala ang kanyang pinsala. Sa ngayon, ang tiwala sa sarili ni Finn ay tumama ng husto. Inakala ni Finn na siya ang walang kapantay na Kung Fu Master. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo siya sa dalawang magkasunod na tao ngayon, at natalo siya ng dalawang ito ng isang suntok lang. Pinandilatan ni Tiger si Finn at umungol, "Umalis ka rito, o papatayin kita." Umalis si Finn nang walang sabi-sabi. Alam niyang hindi siya bagay kay Carlos. At ang pananatili niya rito ay panliligaw lamang kay kamatayan. Pagkaalis ni Finn, ngumiti si Carlos at sinabi kay Esther, "Babe, balik na tayo." Tumango si Esther, saka naglakad palayo kasama si Carlos na may maamong ngiti. Natigilan si Sam Jefferson sa pwesto na hindi makapaniwala. Ang pinakamarangal na master mula sa Pinkerton, Finn Jackson, ay hindi makatiis ng isang suntok mula kay Carlos. At hiniling din ni Carlos kay Mr. Will, ang underworld overlord ng Pinkerton, na lumuhad at humingi ng tawad sa loob ng 3 araw. Hindi ba siya nanaginip? Sa sandaling ito, ang pagkamangha ni Sam para kay Carlos ay bumabalot sa kanyang mga buto. Mula sa sandaling ito, itinago niya ang maliliit na pandaraya at masasamang kaisipan sa likod niya at nagpas siyang magtrabaho ng masigasig para sa Chester Group. Royal Club. Mr. Will. Napabalikwa si Finn. Finn Jackson, ano bang nangyayari sa'yo? Laking gulat ni Wade Will nang makita ang kakulaitan ni Finn. Pinunasan ni Finn ang dugo sa gilid ng kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at sinabing, "Mr. Will, dinala ko ang aming mga tao sa Chester Group, at kami ay nabugbog ng malakas ng Carlos Martin na iyon." Ano? Mukhang natulala si Wade. Si Finn ang nangungunang manlalaban ni Pinkerton, ngunit hindi ba siya katugma ni Carlos Martin? Nagpatuloy si Finn. At sinabi sa akin ni Carlos Martin na ipasa mo ang kanyang mga salita. Tanong ni Wade na nakakunot ang noo, ano iyon? Hiniling kanyang lumuhad at humingi ng tawad sa loob ng 3 araw. Ano? Nakakainis. Bang! Galit na galit si Wade Will at hinaampas ng malakas ang mesa. Biglang nalaglag ang buong mesa at lahat ng tao sa paligid ay gulat na gulat. Pahina 123. Ang tila banayad na si Mr. Will ay naging isang master. Alam ng lahat na ang nangungunang manlalaban ni Pinkerton ay si Finn Jackson. Ngunit walang nakakaalam na si Wade Will ay mas makapangyarihan kaysa kay Finn. Kaya lang sa loob ng maraming taon, napakahusay na nagtago si Mr. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Finn nang makitang nagagalit si Wade. Sa kanyang pananaw, isang kahihiyan lang ang kahilingan ni Carlos Martin. Galit na sabi ni Wade. "We need to gather up agad. Ipapababa ko na ang Chester Group." Agad namang kumbansihin ni Finn. "Mr. Will, napakalakas ni Carlos Martin, at hindi natin siya dapat awayin ngayon. Gusto mo ba talagang lumuhad ako at humingi ng tawad sa kanya?" Tanong ni Wade na nakatitig kay Finn na may pulang mata. Mas gugustuhin ni Wade na patayin ng diretso kaysa lumuhad. Agad na tumulo ang malamig na pawis ni Finn, at nagmamadaling nagpaliwanag. "Mr. Will? Syempre hindi. Of course I am not asking you to kneel down and apologize to Carlos Martin. We can deal with him in other ways." Anong ibig mong sabihin? Nakuha na ngayon ng Chester Group ang orihinal na Jefferson Group, at kung putulin natin ang lahat ng kontrata nila sa Pinkerton. Hindi mo ba naisip na mapipilitin silang umalis sa Pinkerton?
Kinusot-kusot ni Wade ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, magandang ideya. Ipasa ang order ko ngayon, sino man sa Pinkerton ang maglakas loob na makipagtulungan sa Chester Group ay barilin hanggang mamatay. Yes, Mr. Will. Agad namang umatras si Finn. Hindi nagtagal, kumalat ang isang nakakagulat na balita sa Pinkerton mula sa Royal Club. Ang underworld overlord ni Pinkerton, si Wade Will ay naglabas ng banning order. Ang sino mang may kontrata sa Jefferson Group ay dapat bawiin ito o mapatay. Ang Pinkerton branch ng Chester Group. Sa puntong ito, si Sam Jefferson ay nalulula. Buong araw, walang tigil ang pagtunog ng kanyang telepono. Ang lahat ng mga tawag ay mula sa mga kumpanyang pinagtibay na ng Jefferson Group ang pakikipagtulungan. Hiniling nilang putulin ang ugnayan sa mga Jefferson. Kahit gaano karaming magagandang bagay ang sinabi ni Sam, hindi sila nakikinig. Walang ibang paraan, kinailangan ni Sam na magsumbong kay Esther. Ms. Esther. Pumasok si Sam sa opisina ng presidente at nagmamadaling ipinaliwanag ang nangyari. Kung tatapusin ng lahat ng kumpanyang ito ang pakikipagtulungan sa kanila, hindi magtatagal bago masira ang capital chain ng Chester Group. For a time, biglang nagbago ang mukha ni Esther. Iyan ay parang kamangmangan sa akin. Napangisi si Carlos, na kumakain ng ilang prutas sa sopa, nang marinig ang dahilan. Tumingin siya kay Sam at sinabing, ipaalam sa lahat ang tungkol dito, anumang kumpanya na magre-revoke ng kanilang mga kontrata sa amin ay may blacklist, at hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong magtrabaho muli sa aming kumpanya. Agad namang natigilan sina Sam at Esther. Sa oras na ito, ang reaksyon ni Carlos ay nagdaragdag lamang ng gasolina sa apoy. Kung gagawin nila ito, sino pa sa Pinkerton ang maglalakas loob na makipagtulungan sa kanila? Nag-alinlangan si Sam. Mr. Martin, pero, pinutol siya ni Carlos. Walang, pero, gawin mo lang ang sinasabi ko. Opo, Ginoo. Si Sam ay humanga kay Carlos, ang misteryoso at makapangyarihang lalaki, at hindi siya naglakas loob na baliwalain ang sinabi ni Carlos. Mabuti. Bilang karagdagan, magpatuloy ka at gumawa ng ilang mga pag-aayos. Kukunin namin ang lahat ng mga kumpanyang nag-terminate ng pakikipagtulungan sa amin. Halos malaglag ang panga ni Sam nang marinig ang sinabi ni Carlos. Nagbibiro lang ba si Carlos? Pagbili ng lahat ng mga kumpanya na nais na walang kaugnayan sa kanila. Nag-aalanggan na sabi ni Sam. Pero, Mr. Martin, kulang lang ang pondo namin para makuha ang mga kumpanyang ito. Paano kung 10 bilyon? Ano? Hindi ito narinig ni Sam ng malinaw. Anong 10 bilyon? Tinitigan ni Carlos si Sam at nagtanong, tinatanong kita, kung bibigyan kita ng 10 bilyon, sapat na ba para bilhin ang mga kumpanyang ito? Pahina 124. 10 bilyon. Kabutihan. Di ba joke lang? Si Sam Jefferson ay ganap na natigilan sa puntong ito. Blanko ang kanyang isip, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nang makita niya ang reaksyon ni Sam, kumunot ang noo ni Carlos Martin at sinabing, anong problema? Kung hindi sapat ang 10 bilyon, bibigyan kita ng 20. Bago natapos ni Carlos ang kanyang sasabihin, nagmamadaling sumigaw si Sam. Ang 10 bilyon ay higit pa sa sapat. Sino si Carlos Martin? Isa lang ba talaga siyang ordinaryong padyak? Ang manugang ng pamilya Jefferson. Paano kaya siya nagkaroon ng kahit 10 bilyon? Ito ay masyadong nakakagulat. Tumanggo si Carlos. Kung sapat na iyon, ililipat ko na ang pera sa account ng kumpanya. Pagkatapos, sinulyapan niya si Tiger sa tabi niya. Ilipat ang 10 bilyon sa sangay ng Pinkerton. Tumanggo si Tiger at sinabing, oo, guro. Makalipas ang 1 minuto. Mr. Jefferson, may nangyari. Ang pinuno ng departamento ng pananalapi ay nagmamadaling tumakbo. Sumimangot si Sam at sinabing, anong nangyari? This is the President's office. Bakit ka nagmamadali? Ang sabi ng pinuno ng departamento ng pananalapi, humihingal. Mr. Jefferson, ngayon lang nagkaroon ng 10 bilyong deposito sa aming account. Ngayon lang ay biglang nakatanggap ng notice mula sa bangko ang pinuno ng Finance Department na 10 bilyon ang nailipat sa kanilang account. Sa sobrang takot niya ay muntik na siyang mawalan ng malay, sa pag-aakalang nagkamali ang bangko. Pagkatapos ng paulit-ulit na kumpirmasyon, sa wakas ay naniwala siyang nangyari nga ito. Kaya nagmadali ang pinuno ng pananalapi upang hanapin si Sam. Laking gulat din ni Sam. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Carlos. Akala niya noon nagbibiro si Carlos.
Kung tutuusin, ang 10 bilyon ay hindi kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Bilang resulta, sa kanilang account ay nagkaroon ng 10 bilyon ang kumpanya sa wala pang isang minuto. Dapat ay iniutos ni Carlos Martin ang paglipat. Mr. Martin. Hindi sigurado si Sam kung ano ang dapat niyang sabihin. Napangiti si Carlos Martin at sinabing, huwag kang magulo. 10 billion is nothing. Your priority now is to acquire those companies. At the same time, let all companies in Pinkerton know that we are not passovers. 10 bilyon ay wala. Biglang naramdaman ni Sam na nabaligtad ang buong isip niya. Dati, akala niya ay makakaasa siya sa pamilyang Jefferson dito sa Middleton. Ngunit ngayon, napagtanto niya na ang mga Jefferson ay walang halaga kumpara kay Carlos Martin. Kahit na ang pamilya Jefferson ay hindi makakapagbigay ng 10 bilyon sa isang pagkakataon. Sa pag-iisip, huminga ng malalim si Sam at excited na sinabi. Mr. Martin, gagawin ko talaga ang trabaho. Pagkatapos, agad siyang lumayo at naghanda para sa pagkuha. Pagkaalis ni Sam, inilibot ni Esther ang kanyang mga mata kay Carlos. Pwede ba next time wag mo na gawin yun? Tinatakot mo siya. Dati, natatakot si Esther sa pagiging bukas palad ni Carlos. Ang paraan ng paggastos niya ng daan-daang milyon ay parang nagtatapon siya ng basurang papel. Pero nang tumagal, nasanay na rin siya. Ngayong bibilhin na ni Carlos ang mga kumpanyang iyon na may 10 bilyon, hindi na siya nagulat. Si Carlos Martin ang kanyang asawa at ang bato sa kanyang buhay. Niyakap ni Carlos si Esther at nakangiting sabi. Ang sinumang manggulo sa iyo ay nagiging kaaway ko. Paano ko matitiis na hayaan ang aking asawa na magalit? Ay, ang sweet mo naman babe. Nakahinga ng maluwag si Esther, na nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang puso. Pagkaraan ng 10 minuto, nag-anunsyo ang Chester Group ng isang mas nakakatakot na pahayag, na permanenteng tina-blacklist ang anumang kumpanya na pumutol ng mga kontrata sa kanila. Pahina 125. Handa rin silang kunin ang mga kumpanyang ito. Matapos lumabas ang pahayag, maraming tao ang nagbiro. Ang Pinkerton branch ng Chester Group ay isang pangalawang klas na negosyo lamang. Paano kaya nito kayang bilhin ang mga kumpanyang iyon? Mayroong 12 ng mga ito. Habang naghihintay ang lahat na gumawa sila ng eksena sa kanilang sarili, natigilan sila sa sunod-sunod na mabilis na paggalaw na ginawa ng Chester Group. Nabaliw ang Chester Group at binili ang shares ng 12 ng mga partner na kumpanya sa mataas na presyo. Ano man ang halaga, itinuring nila ang pera bilang isang blankong papel at naghagis ng maraming pera sa stock market. Sa wala pang kalahating oras, 12 ng mga kasosyong kumpanya ang lahat ay nakuha ng Chester Group. Bang! Sa Royal Club, dinurog ni Wade Will ang lahat ng nasa harap niya sa isang mumo. Galit na galit niyang sigaw. Paano ito mangyayari? Paano ito? Noong una, sinubukan ni Wade na sipain ang Chester Group mula sa Pinkerton. Ngunit sa hindi inaasahan, nakuha nito ang 12 ng mga kasosyong kumpanya nito, at hawak ni Wade ang karamihan sa kanila. Bilang resulta, isang serye ng mga operasyon ng Chester Group ang nagdulot sa kanya ng matinding pagkalugi. Paanong hindi siya magagalit? Lubhang malungkot ang mukha ni Finn, at hindi niya inaasahan ang magiging resulta. Mr. Will, kasalanan ko ang lahat, at tatanggapin ko ang anumang parusa. Napaluhod si Finn. Tinitigan ni Wade si Finn at umungol. Walang silbing parusahan ka ngayon. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari dito? Umiling si Finn at sinabing. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Ang Chester Group ay tila yumaman ng biglaan. Bumibili sila ng mga share ng mga kumpanyang iyon na parang baliw, at ito ay nagiging hindi mapigilan kahit anong pilit ko. Ayon sa mga kalkulasyon, gumastos sila ng hindi bababa sa 10 bilyon. 10 bilyon. Nang marinig niya ang figure, natigilan din si Wade Will. Ano nga ba ang background ng Chester Group? Paano kaya sila magkakaroon ng ganoon kalaking pera? Nagpeke ba sila ng mga note printer? Kinagat ni Wade ang kanyang mga ngipin. Paano nagkaroon ng napakaraming pera ang Chester Group? Walang magawang sabi ni Finn. Hindi ko rin alam. Pumunta ako sa bangko para mag-check, ngunit sinabi ng bangko na ang paglipat ay ginawa sa Chester Group account mula sa isang pribadong account, at wala akong pahintulot na mag-access ng higit pang impormasyon. Speaking of which, medyo nadismaya si Finn. With his connections, how come hindi man lang siya pinayagang mag-check? Kung hindi dahil sa takot na magdulot siya ng malaking epekto, napatay niya agad ang manager ng bangko na iyon.
Kailangan nating tanggalin itong Chester Group. Kung mananatili sila sa Pinkerton, lahat tayo ay mapapahamak. Matapos ang lahat ng nangyari, napagtanto ni Wade na ang Chester Group ay nagdulot ng malaking banta sa kanila. Nagkaroon siya ng gut feeling na kung hindi niya ito haharapin ng mas maaga, sa huli ay mamamatay siya sa kanilang mga kamay. Sa pag-iisip nito, tinitigan ni Wade si Finn at nagngangalit na mga ngipin. Maglalabas kami ng blood killing order, at aanyayahan ang lahat ng ganghead sa Pinkerton sa Royal Club. Aalisin namin ang Chester Group ng isang beses at para sa lahat. Mr. Will. Itinaas ni Finn ang ulo, hindi makapaniwalang nakatingin kay Wade. Ang blood killing order ay isang order ng pinakamataas na antas. Sa sandaling nailabas, walang katapusan hanggang sa maabot ni Wade ang kanyang layunin. Ang lahat ng mga boss ng underworld na nakakuha nito ay hindi maglalakas loob na suwayan ito. Mapapatay din ang mga suwail. Pinandilatan siya ni Wade at sinabing, narinig mo ba ako? Basta gawin mo ang sinasabi ko. Napayuko si Finn, yes, Mr. Will. Pagkaalis ni Finn, itinaas ni Wade ang kanyang ulo at tiningnan ang pulang dugong paglubog ng araw sa kalangitan. Carlos Martin, ikaw o ako? Pahina 126. I don't care who are you. You want my life, right? You got to have what it takes then. Bang! Sa pagkakataong iyon, sinuntok niya ang isang higanteng puno sa tabi niya. Agad na naputol ang puno at bumagsak sa lupa. Sa Pinkerton branch ng Chester Group. Master, ngayon ko lang nabalitaan na naglabas si Wade ng blood killing order. Tinipon na niya lahat ng gangster sa Pinkerton. Gusto niyang lipulin ang Chester Group. Nagulat si Tiger kay Carlos sa sandaling makuha niya ang balita. Carlos then sniggered. She's a smart guy? Ha? He knew that he cannot win when he alone, so he was prepared. Nako, even all these ants together cannot stand a chance against me. Ginawa ni Carlos ang lahat ng ito ay upang pilitin si Wade na magtipon ang lahat ng kanilang puwersa sa Pinkerton. Sa ganitong paraan, mapupuksa niya ang mga ito minsan at para sa lahat. Ngunit ang Wade na ito ay tila naramdaman ang panganib at inihanda ang kanyang sarili para dito. Sinabi niya na kailangang lumuhad si Wade sa kanyang harapan para humingi ng tawad pagkalipas ng 3 araw. Kung hindi siya dumating sa oras, pupuntahan siya ni Carlos at mapapahamak si Wade. Tanong ni Carlos, Tiger, handa na ba ang mga Royal Guard? Sumagot si Tiger ng may paggalang, natipon ko na ang lahat ng 60 maharlikang gwardya gaya ng itinanong mo. Ang 60 Royal Guard na ito ay pawang mga alas. Dapat sapat na sila para harapin ang mga gang na ito. Tumayo si Carlos at baka sa kanyang mga mata ang walang lihim na nakamamatay na layunin. Great! Bukas, dapat lumuhad si Wade. Kung siya mismo ang sumama sa sarili niya, dapat ay maayos na siya. O bukas ang huling araw niya. Lahat ng mga tao sa paligid niya ay agad na nakaramdam ng lamig. Matapos mailabas ang blood killing order, ang Pinkerton Underworld ay tila itinapon sa isang biglaang kaguluhan. Ang lahat ng mga pinuno ng gang ay naglakas loob na hindi na maghintay pa at pumunta kaagad sa Royal Club. Sa Pinkerton, si Wade ay Diyos. May isang posibilidad para sa mga nang-ahas na asar sa kanya ang kamatayan. Wala pang isang araw, lahat ng 18 pinuno ng Underworld ay nagtipon sa Royal Club. Alam mo ba kung bakit biglang naglabas ng blood killing order si Mr. Will? Wala akong ideya. Pero sa loob ng 10 taon ay hindi siya nag-issue. Ang pagpatay ay tiyak na darating pagkatapos na mailabas ang isang blood killing order. Well, malapit nang magkaroon ng patayan si Pinkerton. Lahat ng 18 pinuno ay nagkakaroon ng mainit na talakayan sa isang conference room sa Royal Club. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung bakit biglang naglabas ng blood killing order si Wade para tawagan sila. Nandito si Mr. Will. Agad na binalot ng katahimikan ang silid. Ang lahat ng mga pinuno ay nanatiling magalang na nakaupo at hindi nang ahas na kumilos. Pagkatapos ay lumabas si Wade na nakasuot ng pulang suit. Sinundan siya ni Finn ng walang pakialam na tingin. Umupo si Wade sa unahan ng mesa at tumingin sa paligid. Wala sa 18 pinunong ito ang nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin si Wade sa mga mata at lahat ay nakayuko. Tumango si Wade bilang kasiyahan. Well, nirerespeto pa rin siya sa Pinkerton. Naglabas ako ng blood killing order para imbitahan kayong lahat dito para sa isang bagay. Wipe out the Chester Group. Ang mga pinunong iyon ay agad na nagsimulang mag-usap sa paligid. Chester Group? Ano yon? I don't know. I have never heard of it.
Since when Pinkerton have a Chester Group? Tama. Ano ang background ng Chester Group? Ang lahat ng mga tao ay hulaan kung ano ang pakikitungo sa Chester Group na ito. Pahina 127. Katahimikan. Biglang umungol si Finn. Agad na tumahimik ang lahat ng tao. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Wade, ang Chester Group ay isang negosyo mula sa East Coast. Nagtatag lang ito ng isang sangay sa Pinkerton, kaya wala kang alam tungkol dito. Nagtanong ang isa sa mga pinuno, Mr. Will, dahil ang Chester Group na ito ay kakatatag pa lang, bakit ka mag-issue ng blood killing order para sa kanila? Lahat ng mga tao ay tumingin kay Wade na nagtataka. Karaniwan, madaling mapuksa ni Wade ang isang kumpanya sa East Coast. Ngunit naglabas siya ng blood killing order para tipunin ang lahat. Bakit ang kaguluhan sa gayong bagay? Tanong ni Wade, narinig mo ba na ang pamilya Jefferson sa Pinkerton ay nabura sa isang gabi? Of course. We know that. It's all over the town. Pero anong kinalaman nitong Chester Group na to? Ang pamilya Jefferson ay inalis ng Chester Group. Ano? Totoo ba yon? Nagulat ang lahat ng tao. Sa pinakakaunti, ang pamilyang Jefferson ay isang pangalawang klaseng pamilya sa Pinkerton. Ngunit ito ay nawasak sa magdamag. Nataranta ang mga tao. Hindi nila inaasahan na ang pamilya Jefferson ay mapapawi ng Chester Group. Ito ay hindi kapani-paniwala. Nagsimulang magtsismisan ang mga tao tungkol sa background ng Chester Group. Naramdaman ni Wade ang kanilang curious look at sinabing, ang Chester Group na ito ay itinatag ng East Coast branch ng Pinkerton Jefferson family, ngunit kaagad pagkatapos nilang makarating sa Pinkerton, pinagsama nila ang lahat ng property ng Pinkerton Jefferson family. Bukod dito, ang kanilang anak na lalaki. Nasugatan ng batas si Finn. Nataranta ang lahat ng tao sa narinig at napatingin kay Finn. Si Finn ang pinakamalakas na tao sa Pinkerton. Napunta si Wade sa posisyon na ito dahil kay Finn. Ngunit ang isang manugang na lalaki mula sa pamilya ng East Coast Jefferson ay maaari pang saktan si Finn. Nagseryoso ang lahat ng pinuno. No wonder naglabas si Wade ng blood killing order nang walang sinasabi. Tumayo si Wade at malamig na sinabi, ipunan ng lahat ng tao bukas at lipulin natin itong Chester Group. Oo, Mr. Wade. Tumayo ang lahat ng pinuno at sumagot ng magalang. Walang nang-ahas na suwayan ang utos ni Wade. Ang lahat ng 18 pinuno ay nagsimulang kumilos. Naging abala ang Pinkerton Underworld sa paghahanda sa magdamag. 5,000 tao ang natipon sa wala pang isang gabi. Pagkatapos ay nagmarcha sila patungo sa Chester Group sa pamumuno ni Wade. Nakaupo si Carlos sa isang lumang kahoy na armchair sa gate ng Pinkerton branch ng Chester Group. 60 walang ekspresyong maharlikang gwardya ang nakatayo sa likuran niya. Makikita sa mga mata ng bawat gwardya na ito ang walang lingid na nakamamatay na layunin. Lahat sila ay tila dumaan sa hindi mabilang na mga labanan at napakatahimik sa sandaling ito, na para bang sila ay ilang walang emosyong mga makinang pamatay. Biglang tumunog ang malakas na kalabog. Isang pulutong ng mga tao ang dumating sa Chester Group mula sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal ay pinalibutan ng 5,000 tao ang gusali. Tumayo si Wade sa gitna ng karamihan kasama ang 18 pinuno. Huminto sila 100 metro ang layo kay Carlos. Kinusat ni Wade ang kanyang mga mata at tumingin kay Carlos sa upuan, ikaw ba si Carlos, ang manugang ng East Coast Jeffersons? Humigop ng red wine si Carlos at sumagot, tama. Ikaw ba si Wade? Nandito ka ba para lumuhad para humingi ng tawad? How dare you? Pahina 128. Ano ka ba sa tingin mo? How dare you ask Mr. Will na lumuhad sa harap mo? You are asking for death. Humanda ka sa pagpatay. Nagsisigawan ang lahat ng mga pinuno nang makita nila kung gaano kamayabang si Carlos. Tiningnan ni Wade si Carlos ng masama, Carlos, nakikita mo ba ito? Lahat ng mga ito ay aking mga tao. Mapahamak ka ngayon. Hinamak ni Carlos, isang grupo ng mga walang tao. Umalis ka sa lugar ko. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tiger, Tiger, bilasan mo. Oo, Master. Dinilaan ni Tiger ang kanyang mga labi at mabangis na tumingin kay Wade. Patayin sila. Ang lahat ng 60 maharlikang gwardya ay sumugod na parang mabangis na tigre. Nakakatawa. Nairita si Wade nang makitang 60 tao lang ang ginagamit ni Carlos laban sa kanyang 5,000 tao. Anong kahihiyan? Hindi niya siniseryoso ang mga ito. Patayin silang lahat. Inilabas ni Wade ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Puntahan mo sila.
Ang 5,000 gangster ay sumigaw at nagmarcha pasulong na may mga armas sa kanilang mga kamay. Lahat ng 60 maharlikang gwardya ay agad na nalunod sa karamihan. Pero hindi naman nag-alala si Carlos. Dahan-dahan siyang sumipsip ng alak na parang nanunood ng palabas. Ang hiyawan ay naririnig kung saan-saan. Ang isa sa 5,000 tao ay tinaga sa leeg ng isang matalim na sable at agad na bumagsak sa lupa. Isang bahid ng dugo ang bumaril sa hangin. Kahit na ang mga tropa ni Wade ay higit sa 60 maharlikang gwardya ni Carlos, wala siyang anumang bentahe dito. Ang 60 maharlikang gwardya ay pinili mula sa milyon-milyong sundalo. Dumaan sila sa hindi mabilang na madugong labanan kay Carlos at nakaligtas. Nakipaglaban pa sila sa lahat ng mga alas ng iba't ibang bansa. Ang 5,000 gangster na ito ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa mga Royal Guard. Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga gangster na ito. Ang mga bahid ng dugo sa lalong madaling panahon ay naging isang ilog ng dugo. Namula ang mga mata ni Wade. Hindi niya inaasahan na ang 5,000 tao niya ay hindi man lang makakalaban sa 60 taong ito. Bigla niyang naalala na may super tropa pala sa Amerosia. Ang bawat isa sa tropa ay maaaring lumaban sa 100 mga kaaway. Sinabi pa nga na ang bawat isa sa kanila kung minsan ay kayang tumayo laban sa 10,000 mga kaaway. Sila ang mga bantay ng Amerosia. Tinawag silang mga Royal Guard. Wala pang kalahating oras, lahat ng 5,000 gangster ay nasa lupa na. Lahat ng 60 maharlikang gwardya ay naliligo sa dugo, ngunit sila ay nakatayong matatag. Anong nangyayari? Pinatay mo lang lahat ng mga tao ko. Gusto kong mamatay kayong lahat. Pumunta ka sa impyerno. Nagalit ang 18 pinuno nang makita nilang isa-isang pinatay ang kanilang mga tao. Inayos nila ang mga taong ito sa paglipas ng mga taon at hindi inaasahan na lahat sila ay papatayin ng mga maharlikang gwardya. Nagdurugo ang kanilang mga puso. Ang 18 pinuno ay sumigaw at sumugod. Back up. Hayaan mo akong bahala sa kanila. Hindi napigilan ng tigre ang panloob na pagnanasang lumaban at nagmarcha pasulong. Hindi nagtagal ay nakipag-ugnayan ang tiger at ang 18 pinuno. Ang 18 pinunong ito ay pawang mga nangungunang manlalaban sa caster. Ngunit hindi nagtagal. Isa-isang sinuntok ang mga pinunong ito. Pahina 129. Tumango si Tiger, napakagandang labanan. Ang tagal ko nang hindi nakakaranas nito. Ang iba pang mga pinuno ay nagkatinginan at nagngangalit. Nag-aalab ang galit sa kanilang mga mata. Ang taong ito ay laban sa kanila ng mag-isa, ngunit hindi niya sila sineseryoso. Patayin natin siya. Ang lahat ng mga pinuno ay sabay-sabay na sumugod patungo sa tigre. Umiinit na ang labanan. Walang tigil sa pagtawa at pagsuntok si Tiger. Nagsimulang bumagsak ang mga pinuno sa bawat suntok ng tigre. Hindi napigilan ni Carlos na umiling. Bilang isa sa 4 na general, si Tiger ay isang baliw sa labanan. Ito ang dahilan kung bakit dinala ni Carlos si Tiger sa oras na ito. Madaling maalis ng tigre ang mga basurang ito sa ilalim ng mundo. Naging malungkot ang ekspresyon ni Wade nang maramdaman niyang hindi na makayanan ng 18 pinuno ang tiger. Mr. Will, hayaan mo akong hawakan sila. Lumakad si Finn at nagmungkahi. Sumulyap si Wade kay Finn at sumagot, hindi na kailangan yan. Nasugatan ka at hindi ka makakalaban sa kanya. Natahimik si Finn. Sinuntok siya noon ni Tiger at alam niyang hihingi siya ng kamatayan kung lalapit siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay nagtanong si Finn, ano ang dapat nating gawin ngayon? Wade heaved a sigh. They were unstoppable. We are doomed today. Tinitigan niya tuloy si Finn. Finn, I got a task for you. Seryosong tanong ni Finn, Mr. Will, ano yon? I will get it done. Sumagot si Wade, umalis ka na at pumunta ka agad sa Sealand. Hanapin ang aking kapatid at hayaan siyang maghayganti para sa akin. Nabalisa si Finn, paano kita iiwan sa ganitong oras? Sumigaw si Wade, go or all of us will die here. Gusto mo bang mamatay ako ng ganon lang na may pagsisisi? Oo, Mr. Will. Namula ang mata ni Finn at sumagot. Alam niyang papatayin siya kapag nananatili siya rito. Mag-iingat ka, Mr. Will. Tumalikod na si Finn at walang pagdadalawang isip na umalis. Nakahinga si Wade nang makita niyang tuluyang umalis si Finn. Lumingon siya at sinama ng tingin si Carlos, na humihigop pa rin ng red wine niya sa armchair. Kahit patayin mo ako, hahayaan kitang magbayad. Walang pakialam si Carlos kay Wade. Napansin niyang umalis na si Finn, pero hindi man lang siya nag-abalang sundan siya. Isa lang siyang nobody.
Ano ang magagawa niya kahit tumakas siya? Dagdag pa, umaasa siya kay Finn na bibigyan siya ng mas malaking isda. Ang huling pinuno ay sinuntok sa lupa ng isang hiyawan. Nanatiling hindi kumikibo ang tigre at nagtanong, sino ang susunod? Lumakad pasulong si Wade na walang lihim na nakamamatay na layunin sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Tiger at seryosong nagtanong, stop being so cocky. Let me teach you a lesson today. Sumunod si Wade at humarap kay Tiger. Umungol ang tigre, great. Kanina pa ako kulang. Huwag mo akong pababayaan. Nagmarcha pasulong si Tiger. Bang! 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 Sa sumunod na segundo, umatras sina Wade at Tiger. Well, isang caster warrior. Hindi ko akalain na may caster warrior ang maliit na lungsod na ito. Napatingin si Tiger kay Wade at nagulat. Napaungol si Wade. Mas nabigla pa siya kaysa kay Tiger sa kaibuturan. Halos lahat ng kapangyarihan niya ay ginagamit niya noon, pero parang ang saya-saya lang ni Tiger ngayon. Pahina 130. Sino sa lupa ang lalaking ito? Paanong ang gayong kakilakilabot na tao ay nanggaling pa sa East Coast? Stop wasting your time. Kung hindi mo siya kayang alagaan sa loob ng 10 minuto, ibalik mo ang impyerno. Humigop ng alak si Carlos at nainip. Agad na kumunat ang noo ni Tiger at naglabas ng ngipin nang marinig ang sinabi ni Carlos. Mas mabangis siya kaysa dati. Ngumisi si Tiger, gusto kong magsaya kasama ka. Pero nakatali ngayon ang mga kamay ko. Ayaw na niyang bumalik. Masyadong boring noon. Kinainggitan siya ng maraming mandirigma nang sumunod siya kay Carlos sa East Coast. Kung babalik siya ngayon, pagtatawanan siya. Sigaw ni Tiger at sinugod si Wade. Para siyang tunay na tigre ngayon at ipinakita ang kanyang mabangis na ngipin. Kumunat ang noo ni Wade. Buong lakas siyang nagmarcha pasulong ng buong lakas. Agad na nagsalubong ang kanilang mga kamao. Ngunit ang kanyang kamay ay nabali ng Tiger sa isang snap. Anong kakilakilabot na kapangyarihan? Kahit na siya ay isang caster warrior, hindi siya makakalaban ng Tiger. Paano nakakatakot na Carlos ay dapat na kung ang kanyang bantay ay dati nang napakahirap. Hindi naglakas loob si Wade na isipin. Nawalan na siya ng pag-asa. Nanghihinayang siyang tumayo laban kay Carlos. Kung lumuhad siya noon, baka mapanatili niya ang kanyang buhay. Ngunit ngayon, ito ay walang kabuluhan. Papatayin kita. Alam ni Wade na siya ay tiyak na mapapahamak ngayon, kaya siya ay naging desperado. Binatukan niya si Tiger ng nakakaloko. Kinusat ni Tiger ang kanyang mga mata at tumayo. Kunin mo ito. Sigaw ng tigre at paulit-ulit na sinuntok si Wade ng bagzo ng hangin. Si Wade ay lumipad sa lupa sa isang sigaw. Dumura siya ng isang subo ng dugo sa ilang piraso ng kanyang mga organo. Lahat ng buto niya ay nabali na ngayon. Wala na siyang lakas para tumayo at lumaban muli. Tumayo si Tiger sa harap ni Wade at sinabing, matalino ka, ngunit napakahina mo. Tinitigan ni Wade si Tiger at ngumiti, I lost. I'm contented getting killed by you. Sa pagkakataong iyon, tumagilid ang ulo ni Wade at patay na. Kasabay nito, lumapit si Carlos at tinapik si Tiger sa kanyang balikat, medyo kaaway siya. Ilibing mo siya ng maayos. Magalang na tumango si Tiger, oo. Tunay na malakas si Wade ngunit siya ay nasa isang tiyak na landas. Siya ay tumayo laban sa mga tao sa lungsod at maaari lamang patayin. Si Wade, ang Panginoon ng Pinkerton sa ilalim ng lupa, ay patay na. Nawasak din ang 18 pinuno. 5,000 tulisan ang naalis. Ang Pinkerton Underworld ay nalinis. Sa susunod na araw, nagising ang mga mamamayan sa Pinkerton at nalaman na ang pagkidnap at pangingikil ay hindi gaanong madalas sa lungsod. Wala na ang mga bastos at walang kwentang masasamang iyon. Ang lungsod ay naging mas malinis ng biglaan. Kasabay nito, natarante si Wendy nang marinig niyang pinatay si Wade. Nakatira siya sa isang 5-star hotel at balisa. Pinakalma siya ni Mr. Black, Miss Jefferson, ngayong napatay na si Wade at nalipol na ang buong underworld, delikado para sa atin na manatili rito. Kailangan nating makaalis sa Pinkerton sa lalong madaling panahon. Nakakatakot ang hitsura ni Wendy at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, gusto kong gamitin ang kapangyarihan ni Wade para sakupin ang lahat ng negosyo sa mundo sa buong Janesville. Pero bigla na lang siyang namatay. Siguradong si Carlos ang nasa likod ng lahat ng ito.